Si Damian ay isang payat na binatilyo na 16 na taong gulang pa lamang. Sa murang edad, natuto na siyang kumayod para sa kanyang ina na may sakit sa baga. Siya ang breadwinner ng pamilya mula nang iwan sila ng kanyang ama noong siya'y maliit pa. Ang kanyang trabaho bilang janitor sa isang international airline ay hindi kalakihan ang kita, pero sapat na upang makapaglagay ng pagkain sa hapag at makabili ng gamot ng ina. Maaga pa lang ay gising na siya sa isang maliit na barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Nagluto siya ng lugaw para sa kanyang ina. "Inay, kumain ka na po. Baka po bumagsak ang inyong katawan." Wika niya habang inilalapag ang mangkok sa harap ng kanyang ina. "Damian, anak, huwag ka nang masyadong mag-alala sa akin. Ang mahalaga ay nakapasok ka sa trabaho mo at hindi ka mapagalitan ng amo mo." Sagot ng kanyang ina na pilit pinapalakas ang loob ng anak kahit halatang hirap sa paghinga. Ngumiti si Damian, pinilit na hindi ipakita ang bigat na kanyang nararamdaman. "Inay, balang araw po makakapan-aral din ako ulit. Hindi habang buhay janitor lang si Damian." Sa mga salita niyang iyon, ramdam ang pangarap at pag-asa. Ang kanyang ina ay tumango, puno ng tiwala sa anak. Sa kabilang dako ng lungsod, sa isang marangyang mansyon, naghahanda rin si Charles, isang kilalang bilyonaryo. Suot ang kanyang mamahaling suit. Tinitingnan niya ang kanyang asawa, si Eleanor. Si Eleanor ay isang magandang babae na may malambot na boses at pusong mapagmahal. Hindi tulad ng ibang mayayamang asawa, nanatili siyang simple at mabait sa lahat. "Handa ka na ba, mahal? Baka mahuli tayo sa flight," tanong ni Charles habang inaayos ang kanyang korbata. Ngumiti si Eleanor at marahang hinawakan ang kamay ng asawa. "Handa na ako. Pero Charles, sana kahit gaano ka kabusi sa negosyo, huwag mong kalimutan ang kalusugan mo. Alam kong pagod ka na sa mga laban mo sa board." Napabuntong hininga si Charles. "Kung hindi ikaw ang dahilan kung bakit ako lumalaban, matagal na akong sumuko. Ikaw lang, Eleanor, ang nagbibigay sa akin ng lakas." Mabilis lumipas ang oras. Sa paliparan, abala ang lahat. Si Damian ay naroon na, nakasuot ng uniforme ng janitor. Puting polo na may bahagyang luma na ang tela at asul na pantalon. Hawak niya ang mop at supot ng basurang pupunuin ng mga bote, basyo ng tubig at papel. Habang nililinis niya ang gilid ng VIP section, napansin niya ang pagdating ni na Charles at Eleanor. Hindi niya sila kilala ng personal, pero ilang ulit na niyang nakikita sa mga pahayagan at balita ang mukha ng bilyonaryo. "Ay grabe, sila pala iyon," mahina niyang bulong habang pinagmamasdan ang kaswal pero elegante nilang paglalakad. Hindi niya naiwasang mapangiti nang makita kung paano inalalayan ni Charles ang kanyang asawa. Kahit halatang malakas ang personalidad ng lalaki, makikita ang lambing sa paraan ng paghawak niya kay Eleanor. Habang nakatingin, hindi niya maiwasang ikumpara ang sarili. Kahit pala gaano kayaman ang tao, pareho rin silang marunong magmahal. "Ako janitor lang, pero may ina akong mahal na mahal ko rin." Pagkatapos ng ilang oras ng paghahanda, nakasakay na ang lahat ng pasahero sa eroplano. Si Damian, bilang bahagi ng ground cleaning staff, ay pumasok saglit upang siguraduhin na malinis ang paligid bago tuluyang magsara ang pinto ng eroplano. Habang nililinis ang aisle, hindi niya sinasadyang makita si Eleanor na nakangiti sa kanya. "Salamat, iho," wika ni Eleanor na may malambing na tinig. Nagulat si Damian, hindi makapagsalita kaagad. Bihira siyang kinakausap ng pasahero, lalo na ng isang kilalang tao. "Ah, wala pong anuman, ma'am." Si Charles ay nakatingin lamang, medyo malamig ang ekspresyon, ngunit hindi. Sa kalagitnaan ng biyahe, habang si Damian ay nasa crew area, naalala niya ang ina at ang mga pangarap niya. Isinulat niya sa isang maliit na papel ang kanyang layunin: makatapos ng pag-aaral, maging nurse, at makapagpatayo ng maliit na bahay para kay inay. Pinikit niya ang kanyang mga mata at bumulong. Darating din ang araw na iyon, Damian. Kaya mo ito. Hindi pa niya alam na sa mismong flight na iyon, isang pangyayari ang magpapabago ng kanyang kapalaran. Isang pagkakataong magdadala sa kanya mula sa pagiging simpleng janitor tungo sa pagiging bayani sa mata ng marami. Sa unang kabanata ng kanilang paglalakbay, magkahiwalay na ipinakita ang dalawang mundo. Ang payak na mundo ni Damian at ang marangyang mundo ni na Charles at Eleanor. Dalawang magkaibang landas na tila walang ugnayan, ngunit iisa ang sinulid ng pagmamahal at pangarap
na kalaunay magtatagpo sa isang pangyayaring hindi nila inaasahan. Sa isang marangyang opisina sa loob ng kumpanya ni Charles, ramdam ang bigat ng tensyon. Habang nakaupo siya sa likod ng malaking mesa na gawa sa mamahaling kahoy, hawak-hawak niya ang ilang dokumentong may kinalaman sa kanyang negosyo. Malapit na ang quarterly board meeting at alam niyang marami sa kanyang mga directors ang hindi na pabor sa kanya. Ano na naman ang pinaplano nila? Mahina niyang bulong habang tinititigan ang papeles. Halata sa kanyang mikha ang pagod at pagkabalisa. Sa labas ng pintuan, pumasok si Eleanor, dala ang isang tasa ng kate. Charles, nararamdaman ko na naman ang bigat ng isip mo. Huwag mong hayaang lamunin ka ng mga problema, wika niya, habang marahang inilapag ang tasa sa mesa ng asawa. Tumango si Charles, pilit nang umiti, ngunit bakas ang pangamba. Eleanor, hindi lang ito simpleng problema. Ang ilan sa board members ay matagal nang may balak na agawin ang umpanya. Ginagamit nila ang mga kahinaan ko, at alam kong hindi na ako kasing lakas tulad ng dati. Lumapit si Eleanor at hinawakan ang kamay ng asawa. Charles, hindi mo kailangang labanan lahat mag-isa. Nandito ako. Sa bawat laban mo, karamay mo ako. Ngunit sa kabila ng pag-aalala, nananatili si Charles bilang simbolo ng kapangyarihan sa mata ng publiko. Sa media, siya ang tinatawag na Iron Tycoon, isang negosyanteng walang pinipiling oras para sa trabaho at walang pinapalampas na kalaban. Ngunit ang hindi alam ng marami, siya ay isang taong naglalaban sa kanyang sariling mga anino. Takot sa pagkatalo at pagkahiwalay sa nag-iisang babaeng tunay na nagmamahal sa kanya. Kada gabi bago matulog, tinititigan niya si Eleanor na mahimbing na natutulog sa tabi niya. Sa kanyang isipan, paulit-ulit niyang sinasabi, kung mawala siya, paano na ako? Ano pa ang saysay ng lahat ng ito? Samantala, sa eroplano, abala si Damien sa kanyang tungkulin bilang janitor. Habang nililinis niya ang gilid ng upuan, naririnig niya ang ilang flight attendants na nag-uusap tungkol sa presensya nina Charles at Eleanor. Alam mo ba, iyon si Mr. Charles, ang may-ari ng malaking conglomerate. Ang asawa niya, sobrang bait raw kahit mayaman. Swerte naman ng babae, bulong ng isang attendant. Napaisip si Damian. Hindi niya maiwasang ikumpara ang kanyang buhay sa kanila. Ako mahirap lang, pero kahit mahirap, may pangarap ako. Siguro ganito rin ang nararamdaman ng mayayaman. Kahit anong ganda ng buhay, may problema pa rin sila. Habang pinupunasan niya ang aisle, sumilip siya sa VIP section at nakita niyang magkahawak kamay sina Charles at Eleanor. Bagamat hindi niya sila kilala, ramdam niya ang tapat na pagmamahalan. Isang gabi bago ang flight kung saan sila muling magkikita, nagkaroon ng mainit na pagtatalo si Charles at ang board members sa teleconference. Charles, panahon na para magbitiw ka. Lumalakas ang kompetisyon at hindi na ikaw ang tamang leader ng kumpanya. Sigaw ng isang direktor. Mariin ang boses ni Charles. Hindi ko hahayaang agawin ninyo ang pinagsirapan ko. Inanday ko ang kumpanyang ito mula sa wala. Hindi ninyo basta-basta maitatapon ang pangalan ko. Ngunit matapos ang pagpupulong, halos sumabog ang kanyang ulo sa bigat ng problema. Sa likod ng lahat ng tagumpay, ramdam niyang unti-unti na siyang sinasakal ng sariling mundo. Sa umaga ng flight, muling nagpaalala si Eleanor habang nasa sasakyan sila, papuntang paliparan. Charles, alam kong matatag ka, pero tandaan mo, hindi mo kailangang papunayan ang lahat sa kanila. Ang mahalaga ay buhay tayo at magkasama. Hindi ang kumpanya ang bumubuo sa pagkatao mo. Napangiti si Charles kahit may bigat pa rin ang kanyang dibdib. Minsan naiisip ko kung hindi ko hawak ang kumpanyang ito, baka mas payapa ang buhay natin. Pero Eleanor, lahat ng ito ginawa ko para sa'yo. Hindi ko kailangan ng yaman, Charles. Sagot ni Eleanor habang marahang sumandal sa balikat ng asawa. Ang kailangan ko lang ay ikaw. Ang mahalaga ay magkasama tayo. Sa kabilang banda, si Damien ay naglalatad patungong trabaho, habang bitbit ang kanyang lumang bag na puno ng mga gamit panglinis. Habang nasa bus, kinuha niya ang maliit na piraso ng papel kung saan isinulat niya ang kanyang mga pangarap. Initigan niya ito at ngumiti. Isang matandang babae na katabi niya ang nakakita sa papel. Anak, ang ganda ng pangarap mo. Huwag mong bibitawan yan kahit mahirap ang buhay.
Tumango si Damian. Opo, Lola. Balang araw, magiging nurse din po ako. At makakapagpatayo ako ng bahay para sa nanay ko. Hindi niya alam na sa darating na araw, may pagkakataong darating na susubok sa kanyang tapang at magbibigay daan para sa katuparan ng kanyang pangarap. Sa eksenang ito, lumalabas na may dalawang magkaibang mundong tumatakbo ng sabay. Si Charles na pilit hinahawakan ang kanyang imperyo habang binabalot ng intriga, at si Damian na tahimik na nangangarap sa kabila ng kahirapan. Ngunit pareho silang may iisang puwang sa kanilang puso, ang pagmamahal sa mga taong nagbibigay ng dahilan sa kanila upang magpatuloy sa laban ng buhay. Sa bawat paghakbang nila papunta sa eroplano, hindi nila alam na ang kanilang mga landas ay malapit ng magtagpo sa isang pangyayaring hindi lang magpapakilabot, kundi magbabago ng kanilang mga kapalaran magpakailanman. Mabilis ang paglipas ng oras mula nang lumipad ang eroplano. Ang mga pasahero ay abala sa kani-kanilang ginagawa. May mga natutulog, may mga nagbabasa ng dyaryo, at may mga bata na naglalaro sa kanilang upuan. Sa VIP section, magkatabi sina Charles at Eleanor, kapwa nakangiti habang nag-uusap tungkol sa kanilang mga nakaraan. Naalala mo ba ang unang beses tayong nagbiyahe sa Europe? Tanong ni Eleanor habang nakasandal sa balikat ng asawa. Paano ko makakalimutan iyon? Tugon ni Charles. Ikaw ang napilit na maglakad tayo kahit sobrang lamig sa Paris. Halos mamutla ka na sa ginaw. Pero ang sabi mo, Charles, hindi ko palalagpasin ang pagkakataon na makita ang Eiffel Tower sa personal. Napatawa silang pareho, ngunit sa kabila ng halakhak, napansin ni Charles ang maputlang mukha ng asawa. Mahal, pagod ka ba? Gusto mo bang ipatawag ko ang flight attendant para makapagpahinga ka ng maayos? Umiling si Eleanor. Huwag na, konting hilo lang ito. Siguro dahil sa kakulangan ng tulog. Hindi na nag-usisa pa si Charles, ngunit ramdam niya ang bigat sa kanyang dibdib. Samantala, nasa bandang likod ng eroplano si Damian, abala sa paglilinis ng aisle matapos ang unang bahagi ng meal service. Tahimik niyang pinupulot ang mga baso at papel, at tuwing dadaan siya sa VIP section, hindi niya maiwasang sumulyap sa mag-asawa. Ang bait talaga ng asawa ng bilyonaryo, bulong ng isa sa mga flight attendant na nasa pantry. Alam mo ba, kanina, siya pa mismo ang nagpasalamat sa akin nang bigyan ko siya ng tubig. Sumang-ayon ang isa pang attendant. Oo, iba siya. Hindi tulad ng ibang mayayaman na ang titigas ng ulo at halos hindi ka makausap ng maayos. Nakinig lang si Damian. Tahimik siyang ngumiti, iniisip na hindi pala lahat ng mayaman ay mayabang. Ngunit ilang sandali pa, habang abala sa pakikipag-usap si Charles kay Eleanor, bigla na lamang bumagsak ang katawan ng babae sa kanyang upuan. Eleanor! Sigaw ni Charles. Agad na niyugyok ang asawa. Eleanor, gising! Anong nangyayari sa'yo? Nagkagulo ang mga flight attendants at mabilis na tumakbo papunta sa VIP section. Ang ibang pasahero ay nagtayo, ang ilan ay sumilit at nagsimulang magpanik. May mga bata ring nagsimulang umiyak dahil sa takot sa kaguluhan. Sir, kalma lang po, aalagaan namin siya, sabi ng isang attendant, bagaman halatang nanginingid din ang boses. May doktor ba dito sa eroplano? Malakas na tanong ng isa pang crew habang tumitingin-tingin sa mga pasahero. Walang sumagot. Nagtitinginan lang ang mga tao. Ang iba ay nakuna ng cellphone ang pangyayari habang may ilan na nakikisilip mula sa likod. Habang lalo pang lumalala ang sitwasyon, naramdaman ni Damian ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Hindi siya doktor, ngunit dahil lumaki siyang kasama ang kanyang inang nurse, natuto siyang mag-first aid. Noon pa man, kapag inaatake ng matinding pag-ubo ang kanyang ina, siya ang nagiging alalay. Minsan pa nga ay tinuturuan siyang magbigay ng tamang hagod o tamang posisyon sa paghiga. Ngayon, habang nakikita niyang nawalan ng malay si Eleanor at walang ibang makakilos ng tama, parang may tinig sa kanyang puso na nagsabing, Damian, ito na ang pagkakataon. Kung hindi ka kikilos, baka mawala siya. Dahan-dahan siyang lumapit. Ramdam niya ang tensyon mula sa mga crew na nakapaligid. Ngunit sa isang iglap, napansin siya ni Charles. Ano ang ginagawa mo dito? Mariing sigaw ni Charles, halatang puno ng kaba at galit. Janitor ka lang, hindi mo ito sakop. Nag-atubili si Damian, ngunit hindi niya pinayagang lamunin siya ng takot. Sir,
Marunong po ako ng CPR. Natutunan ko po mula sa nanay ko. Kailangan po nating siyang ma-revive bago mahuli ang lahat. Nagkaroon ng bulungan mula sa mga pasahero. Ang iba'y hindi makapaniwala. Ang iba na may nagduda. Ngunit sa mga mata ni Damian, walang bakas ng pag-aalinlangan. Tanging determinasyon lamang. Samantala, si Eleanor ay halos wala ng malay at ang paghinga niya ay unti-unting humihina. Nakita iyon ni Charles at napaluhod sa tabi ng asama. Nanginginig ang kamay. Kung may magagawa ka, gawin mo na. Halos pasigaw niyang wika kay Damian kahit nangingilid ang kanyang mga luha. Tumango si Damian, agad na lumuhod at sinimulan ang basic assessment. Walang pulso. Kailangan kong magsimula ng CPR. Hinawi niya ang kamay ng ilang pasahero na nakatayo malapit at nagsimulang magbigay ng compression. Habang ginagawa niya ito, bawat segundo ay tila mabigat. Ramdam niya ang pagod sa kanyang mga kamay. Ngunit sa kanyang isipan, paulit-ulit ang dasal. Diyos ko, tulungan ninyo po kami. Huwag niyo po siyang hayaang mawala. Ang mga tao sa paligid ay natahimik, nakatingin habang isang simpleng janitor ang lumalaban para sa buhay ng asawa ng bilyonaryo. Sa puntong iyon, nagsalita si Charles. Nanginginig ang tinig. Eleanor, huwag mo akong iiwan. Hindi ko kayang mawala ka. Napatigil siya at tumingin kay Damian. Sige lang iho, huwag kang titigil. Muling nagpatuloy si Damian sa pagbibigay ng compression at rescue breaths. Ang pawis ay dumaloy sa kanyang noo. Ngunit hindi siya tumigil. Ang buong eroplano ay tila huminto sa oras. Nakatutok lamang sa pagitan ng buhay at kamatayan ni Eleanor. Sa isang iglap, may mahina silang narinig, isang ungol mula kay Eleanor. Unti-unting gumalaw ang kanyang dibdib, senyales na bumalik ang kanyang paghinga. Humihinga na siya, sigaw ng isang flight attendant, halos hindi makapaniwala. Napaluha si Charles at mahigpit na hinawakan ang kamay ng asawa. Salamat sa Diyos, bulong niya bago tumingin kay Damian na hingal at namumutla. Sa gitna ng lahat ng mata na nakatuon sa kanya, si Damian ay napayuko, huminga ng malalim, at halos hindi makapaniwala sa kanyang nagawa. Sa isang iglap, mula sa pagiging simpleng janitor, siya ang naging pag-asa at dahilan kung bakit nanumbalik ang buhay ni Eleanor. Tahimik ang loob ng eroplano matapos bumalik ang hininga ni Eleanor. Para bang lahat ng ingay at bulungan ay napalitan ng isang biglaang katahimikan na nagbigay diin sa bawat segundo ng pangyayaring naganap. Ang mga mata ng mga pasahero ay nakatuon kay Damian, isang binatilyong janitor na hindi inasahan ng kahit sino na siyang magiging dahilan ng muling paghinga ng asawa ng bilyonaryo. Si Charles ay nakaluhod pa rin sa tabi ni Eleanor, mariing hawak ang kamay ng kanyang asawa. Hindi pa rin mawala sa kanyang isip ang takot na kanina lamang ay halos lamunin siya ng kawalan. Nilingon niya si Damian na pawisan. Nanginginig ang mga kamay. Ngunit nanatiling nakatayo sa tabi ng inuupuan ni Eleanor. Ginawa mo ba talaga yon? Mariin ngunit nanginginig ang tinig ni Charles. Tahimik si Damian. Pinupunasan ang pawis sa noo gamit ang manggas ng kanyang uniforme. Sa kanyang puso, mabilis ang tibok. At pakiramdam niya'y lahat ng tao sa eroplano ay nakatitig sa kanya na tila sinusukat ang kanyang pagkatao. Sir, ginawa ko lang po ang kaya kong gawin. Hindi ko kayang manood lang habang nawawala siya. Ngunit bago pa man makapagpatuloy si Damian, isang pasaherong nakasuot ng mamahaling suit ang sumabat mula sa likod. Ano bang ginagawa ng janitor na ito sa pasilyo ng VIP? Dapat hindi siya nakikialam. Paano kung lalo niyang napahamak ang babae? Agad na nagkaroon ng bulungan. May mga sumang-ayon, ngunit marami ring nakaramdam ng hiya. Dahil alam nilang kung hindi dahil kay Damian, baka wala na si Eleanor. Janitor ka lang, binata, dagdag pa ng lalaki. Hindi ka dapat nakikisawsaw sa ganitong bagay. Napayuko si Damian, hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa sakit ng mga salitang binitawan. Ngunit bago pa man tuluyang madurog ang kanyang damdamin, nagsalita si Charles ng malakas. Tama na, mariin yan sigaw na pumuno sa kabina. Kung hindi dahil sa kanya, baka wala na ngayon ang asawa ko. Ano man siya, janitor man o hindi, binuhay niya si Eleanor. Natahimik ang buong eroplano. Ang mga salitang iyon ni Charles ay pumunit sa ere
at nagbigay ng bigat sa bawat isa. Habang naglalaban ang takot at hiya sa puso ni Damian, lumapit ang isang flight attendant na may dalang first aid kit. Iho, alam mo ba ang susunod na dapat gawin? Kailangan nating masigurong matatag ang lagay ni Mrs. Eleanor. Huminga ng malalim si Damian, saka tumango. Kailangan pong ilatag siya ng maayos at siguraduhin na hindi mahaharangan ang daanan ng hangin. Inalalayan niya ang dalawang attendant upang ayusin ang posisyon ni Eleanor. Habang ginagawa nila iyon, tahimik na nakamasid si Charles. Ang mga mata niya ay puno ng halo-halong emosyon, takot, pasasalamat at pagkamangha. Nang makita ng mga pasahero ang determinasyon at tapang ni Damian, nag-iba ang ihip ng hangin. Mula sa mga bulungan ng pagdududa, unti-unti silang napalitan ng mga papuri. Ang galing ng bata, bulong ng isang babae. Hindi ko akalaing janitor lang siya, pero mas may alam pa siya kaysa sa karamihan sa atin dito. Dagdag ng isang matandang lalaki. Ngunit hindi lahat ay kumbinsido. Sa bandang unahan, may isang babaeng matapombre na pasahero ang nakataas ang kilay. Kung ako lang ang tatanungin, dapat ikulong ang batang iyan paglapag natin. Wala siyang lisensya. Wala siyang karapatang hawakan ang pasyente. Agad na napalingon si Charles. Ang kanyang mga matay tila nagliliyad sa galit. Kung wala siyang ginawa, baka asawa ko na ang inilalabas dito ng walang buhay. Kaya bago ko magsalita ng ganyan, isipin mo muna kung kaya mong gawin ang ginawa niya. Natahimik ang babae at hindi na muling nagsalita. Si Eleanor, bagamat nang hihina pa rin, ay bahagyang dumilat at sumulyap kay Damian. Mahina ngunit malinaw ang kanyang tinig. Salamat, iho. Sa simpleng salitang iyon, halos bumigay ang tuhod ni Damian. Hindi siya sanay makatanggap ng pasasalamat mula sa mga taong tulad nila. Napangiti siya ng bahagya. At sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kakaibang pag-angat ng sarili. Wala pong anuman man, mahina niyang sagot. Habang nakahiga si Eleanor, hinawakan siya ni Charles at mariing tumingin kay Damian. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran. Pero tandaan mo, Damian, simula ngayon, utang ko sa'yo ang lahat. Sa mga sumunod na oras ng biyahe, hindi na nakatulog ang karamihan sa mga pasahero. Lahat sila ay patuloy na bumubulong tungkol sa kabayanihang nasaksihan. May ilan pang lihim na kumuha ng litrato ni Damian habang nakaupo sa gilid, pawisan at pagod. Ngunit mataimtim na nagbabantay kay Eleanor mula sa di kalayuan. Samantala, si Damian ay tahimik lang na nakayuko. Hawak-hawak ang kanyang maliit na panyo na basang-basa na ng pawis. Sa kanyang isipan, iniisip niya ang kanyang ina. Kung nandito si inay, siguradong natutuwa siya. Siguradong sasabihin niya, Damian, ginawa mo ang tama. Ipinakita mong hindi hadlang ang pagiging mahirap para tumulong sa kapwa. Habang nakatingin siya sa labas ng bintana ng eroplano, napangiti siya ng bahagya. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya paglapag nila, pero alam niya sa sarili na ang gabing iyon ang magiging simula ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Sa gitna ng alingaw-ngaw ng jet engine at tahimik na bulungan ng mga tao, malinaw ang naging larawan ng pangyayari. Isang binatilyong janitor ang naglakas loob na kumilos sa oras ng panganib. At ang hakbang na iyon ang naglintas hindi lang sa buhay ng isang babae, kundi pati sa puso ng isang bilyonaryo. Paglapit ng madaling araw matapos ang ilang oras ng tensyon at kaba, ila nakahinga ng maluwag ang lahat ng pasahero. Si Eleanor ay nakahimlay pa rin sa kanyang upuan, mahina ngunit tuloy-tuloy na ang paghinga. Ang mga flight attendant ay halos hindi umalis sa kanyang tabi. Subalit hindi rin maikakaila na ang kanilang mga mata ay nakatingin pa rin paminsan-minsan kay Damian, ang binatilyong janitor na nagligtas sa sitwasyon. Tahimik lang si Damian, nakaupo sa gilid ng pantry area, napatungo at pinaglalaruan ang kanyang panyo. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o matakot sa ginawa. Totoo, nailigtas niya ang buhay ni Eleanor. Ngunit alam din niyang hindi iyon inaasahan mula sa isang tulad niya. Bigla, dumating si Charles. Nakasuot pa rin ng magarang suit ngunit halatang gusot na. Ang dating matalim at istriktong bilyonaryo na takot lapitan ng kahit sinong empleyado ay ngayoy may ibang mukha. Maputla, may bakas ng pagod, ngunit puno ng emosyon. Tumayo ang lahat ng flight attendants sa paggalang.
subalit nilapitan agad ni Charles si Damian. Iho, malalim at mabigat ang kanyang tinig. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Nagulat si Damian. Mabilis na napatayo at yumuko. Sir, wala po iyon. Ginawa ko lang po ang alam kong tama. Hindi ko kayang hayaang mawala ang asawa ninyo habang nakikita kong nahihirapan siya. Pinatong ni Charles ang kanyang 2 kamay sa balikat ni Damian. Huwag mong sabihing wala lang iyon. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang ginawa mo? Ang asawa ko ang buhay ko. At kung hindi ka kumilos, baka wala na siya ngayon. Nagsimula ang mga palakpakan mula sa mga pasahero na nakamasid sa eksena. Isa-isa silang nagbigay ng pagbati at papuri kay Damian. Bravo binata, sigaw ng isang matandang pasahero. Hindi ko akalaing may ganitong tapang sa isang janitor, dagdag ng isa pa. May mga pasaherong lumapit at kinamayan siya. Ang ilan ay nagbigay pa ng kanilang business card, na para bang nais nilang kilalanin ang binata ng mas malapit pa. Ngunit si Damian ay nanatiling mahiyain. Nakayuko siya at pilit na umiwas sa sobrang atensyon. Salamat po, paulit-ulit niyang tugon. Sa kanyang dibdib, ramdam niya ang init ng pagkilala. Ngunit kasabay noon ang bigat ng paniniwala na baka bukas makalimutan din siya ng lahat. Nang makabawi ng lakas, nagising si Eleanor at bahagyan nagmulat ng mata. Pagkakita niya kay Damian na nakatayo sa di kalayuan, agad siyang nagsalita kahit mahina ang boses. Iho, lumapit ka. Nag-atubili si Damian, ngunit tinulak siya ng isang attendant palapit kay Eleanor. Humawak si Eleanor sa kanyang kamay, malamig ngunit mahigpit. Ikaw ang dahilan kung bakit humihinga pa ako ngayon. Huwag mong mamaliitin ang sarili mo, Damian. Tandaan mo to, hindi kayamanan o posisyon ang sukatan ng halaga ng tao, kundi ang kabutihan ng kanyang puso. Napaluha si Damian sa mga salitang iyon. Ma'am, wala po akong ginawa kundi ang natutunan ko sa nanay ko. Siya po ang nagturo sa akin na kahit sino, basta may kakayahan, dapat tumulong. Ngumiti si Eleanor at pinisilang kanyang kamay. At iyon ang pinakamahalaga, hiho. Habang nagaganap ang emosyonal na tagpong iyon, kinuha ni Charles ang mikropono ng eroplano. Mga Ginoo at ginang, malakas at mariin ang kanyang tinig. Nais ko ipaalam sa inyo na kung hindi dahil sa isang binatilyo rito, baka ibang kwento ang mayroon tayo ngayon. Siya ang nagligtas sa buhay ng asawa ko. Siya si Damian, isang janitor ng airline na ito. Nagpalakpakan muli ang mga pasahero, mas malakas kaysa kanina. Ang ilan ay napayuko. Nahihiya na kanina lamang ay nagduda o nagbigay ng masakit na salita. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Damian, nakatingin sa sahig, hindi matatingin sa mga tao. Sa kanyang isipan, naririnig pa rin niya ang boses ng kanyang ina. Anak, huwag mong kalilimutan. Hindi mo kailangang maging mayaman para maging mabuti. Pagsapit ng oras ng paglapag, hindi napigilan ng media at mga airport staff na makarating ang balita. Sa gitna ng lahat ng palakpak, pasasalamat at mga mata na nakatingin sa kanya, isang bagay lamang ang nasa isip niya. Kung nandito si inay, siguradong matutuwa siya. At sa sandaling iyon, nagsimula nang magbago ang kanyang buhay mula sa isang hindi pinapansin na janitor tungo sa isang kinikilalang bayani. Paglapag ng eroplano sa paliparan, agad na sumalubong ang ingay ng mga tao sa labas. Ang runway ay puno ng mga ambulansya, medical staff, at ilang media na nakabalita sa nangyaring insidente sa himpapawid. Habang isa-isang bumababa ang mga pasahero, dama pa rin ang bigat ng tensyon. Ngunit kasabay noon ang kagaanan sa kanilang dibdib dahil ligtas silang nakarating. Unang inalalayan ng mga flight attendant si Eleanor palabas ng eroplano. Bagamat mahina, may kaunting kulay na sa kanyang pisngi at nakangiti pa ito sa lahat ng mga sumalubong na doktor. Si Charles ay hindi umaalis sa tabi ng asawa. Hawak ang kanyang kamay at paulit-ulit na sinasabi, "Ligtas ka na, mahal. Ligtas ka na." Sa kabilang banda, si Damian ay nananatili sa likuran. Nakayuko habang tinutulungan ng ibang janitor ang crew sa paglilinis. Hindi niya inaasahan na magiging bahagi siya ng atensyon ng media. Ngunit bago siya makababa ng eroplano, isang reporter ang sumugod at itinapat ang mikropono sa kanya. Ikaw ba si Damian? Ikaw raw ang nagligtas sa asawa ng bilyonaryo? Paano mo nagawa iyon? Nagulat si Damian, hindi makapagsalita.
Hindi siya sanay sa mga kamera at mga tanong. Napatingin siya kay Charles na agad na lumapit at ipinatong ang kamay sa kanyang balikat. "Hayaan niyo muna siya," mariing sabi ni Charles. "Bata pa siya, hindi niya kailangan sagutin ang lahat ng tanong ninyo. Basta tandaan ninyo, kung hindi dahil sa kanya, baka patay na ang asawa ko ngayon." Naging laman ng balita kinagabihan ang pangyayari. Ang headlines ng mga pahayagan at TV ay nagsasabing, "Binatilyong janitor, bayani sa himpapawid," at asawa ng bilyonaryo na ligtas ng simpleng empleyado. Ngunit para kay Damian, hindi pa rin siya makapaniwala sa lahat ng nangyari. Pag-uwi niya sa kanilang maliit na barong-barong, nadatnan niya ang kanyang ina na nakahiga sa papag. Hinihintay siya. "Anak, anong nangyari? Ang dami kong narinig sa kapitbahay. Ikaw ba raw ang nasa TV? Ikaw raw ang nagligtas sa asawa ng mayamang negosyante?" Umupo si Damian sa tabi ng kanyang ina at inabot ang kanyang kamay. "Inay, hindi ko rin po alam kung paano nangyari. Basta bigla na lang, wala na pong malayong babae. Wala pong ibang kumikilos, kaya ginawa ko ang alam kong first aid. At salamat sa Diyos na gising siya." Napaluha ang kanyang ina at niyakap siya ng mahigpit. "Damian, ipinagmamalaki kita. Hindi ka nagdalawang isip na tumulong. Ang puso mo, anak, yan ang pinakamayaman sa lahat." Samantala, si Charles at Eleanor ay dinala sa isang pribadong ospital para sa masusing pagsusuri. Habang nasa kama si Eleanor, hinawakan niya ang kamay ng asawa. "Charles, huwag mong kalimutan ang batang iyon. Siya ang dahilan kung bakit humihinga pa ako ngayon." Dumangos si Charles, mariin ang kanyang pananalita. "Hindi ko hahayaang makalimutan ang ginawa niya. Damian ang pangalan niya at sisiguraduhin kong magbabago ang kapalaran niya dahil dito." Kinabukasan, isang press conference ang ginanap. Nasa harap si Charles, nakasuot ng itim na suit, at si Eleanor naman ay nasa wheelchair, ngumiti sa lahat ng dumalo. Sa tabi nila, nakaupo si Damian, halatang hindi mapakali at hindi sanay sa ganoong sitwasyon. "Mga Ginoo at Ginang, panimula ni Charles, ipakikilala ko sa inyo ang binata na nagligtas sa buhay ng aking asawa. Hindi siya doktor, hindi siya nurse, isa siyang janitor sa eroplano. Ngunit sa oras ng kagipitan, siya ang naging bayani." Nagpalakpakan ang lahat ng tao sa loob ng conference hall. Tumayo si Damian, bahagyang nakayuko at mahina lamang ang boses ng magsalita. "Wala po akong ibang ginawa, kundi ang itinuro sa akin ng aking ina na dating nurse. Natuto lang po ako sa kanya. Hindi ko po akalain na hahantong ito sa ganito." Nagpigil ng luha si Eleanor at numiti kay Damian. "Kung hindi dahil sa'yo, wala na ako ngayon. Hawag mong mamaliitin ang sarili mo, hiho. Isa kang bayani." Mula roon, nagsimula nang makilala si Damian ng buong bansa. May mga taong nagpadala ng liham ng pasasalamat. May mga taong nag-alok ng tulong pinansyal. At may mga paaralan na nagsabing handa silang magbigay ng scholarship. Ngunit sa puso ni Damian, ang lahat ng ito ay tila isang panaginip. Sa halip na lumaki ang kanyang ulo, lalo siyang nanatiling mapagpakumbaba. Sa tuwing may nagtatanong kung paano niya nagawa iyon, palagi lang niyang sinasabi, "Ginawa ko lang po ang dapat gawin ng kahit sino sa oras ng pangangailangan." Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nagbabago ang ihip ng hangin. Ang isang binatilyong janitor na dating hindi pinapansin ay ngayoy nakatayo sa harap ng mundo bilang simbolo ng kabutihan at pag-asa. Ngunit hindi pa niya alam, ito pa lang ang simula ng mas mahihirap na pagsubok at mas malalaking pagbabago sa kanyang buhay. Mabilis kumalat ang balita tungkol kay Damian matapos ang insidente sa eroplano. Sa mga pahayagan, sa radyo, at lalo na sa telebisyon, ang mukha ng isang payat na binatilyong janitor ay naging headline. Ang ilan ay tinawag siyang ang batang bayani sa himpapawid at may mga palabas sa TV na nais siyang imbitahan para sa panayam. Ngunit sa kabila ng lahat ng papuri at atensyon, hindi naging madali ang mga sumunod na araw para kay Damian. Sa airline company na pinagtatrabahuhan niya, hindi lahat ay natuwa. Sa halip na maging inspirasyon, may ilan sa kanyang mga supervisor at kasamahan ang nakaramdam ng inggit. Bakit parang siya lang ang bida? Janitor lang naman siya. Kung nagkataon at namatay yung babae,
Siguradong siya rin ang sisisihin. Bulong ng isang matandang janitor sa kanyang katabi. Ngayon, parang espesyal na tao siya. Dati naman, halos hindi natin siya pinapansin. Dagdag pa ng isa. Narinig ni Damian ang ilan sa mga bulungang ito, ngunit pinili niyang manahimik. Habang naglilinis siya ng sahig, nakayuko lang siya, hawak ang mop at nagdasal sa isip. Huwag akong lamunin ng yabang. Hindi ako nagligtas para maging sikat. Ginawa ko lang ang tama. Ngunit hindi lamang sa trabaho niya naranasan ang ganitong pagsubok. Sa kanilang barangay, may mga kapitbahay na pilit siyang inaangat at ipinagmamalaki. Ngunit may ilan ding nagdududa sa kanyang motibo. Baka naman nagkataon lang na huminga ulit yung babae. Sinuwerte lang siya. Wika ng isang tambay sa kanto. Hindi bayani siya. Ang dami kong napanood sa EV. Talagang siya ang gumawa ng CPR. Sagot naman ng isa. Ngunit kahit papuri ang karamihan, ramdam pa rin ni Damian ang bigat ng mga matang nakatingin sa kanya. Para bang hinihintay siya ng ilan na magkamali, upang masabi nilang hindi siya karapat-dapat sa lahat ng papuri. Maging ang mga flight attendant na kasama niya noon ay nahati ang pananaw tungkol sa kanya. May mga humahanga sa kanyang tapang, ngunit may iilan ding naiinggit. Isang araw, habang nasa pantry area siya ng eroplano, nilapitan siya ng isang attendant na kilala sa pagiging mapanlait. Damian, huwag mong isipin na dahil nailigtas mo ang asawa ng bilyonaryo ay espesyal ka na. Huwag kang tataas ng tingin sa amin. Tandaan mo kung nasaan ang lugar mo. Janitor ka pa rin. Napayuko si Damian at kahit masakit, pinili niyang huwag lumaban. Pasensya na po kung ganun ang dating. Hindi ko naman po ginusto na maging sentro ng atensyon. Ginawa ko lang po ang alam kong tama. Ngunit sa kabila ng kanyang pagpapakumbaba, mas lalong naging target siya ng panunukso at pambubuli. May mga pagkakataong sinasadya ng ibang empleyado na ipasa sa kanya ang pinakamabibigat na trabaho. At may mga supervisor na tila na nadya na pagalitan siya sa maliliit na pagkakamali. Ngunit ang pinakamabigat sa lahat ay ang pressure na nadama ni Damian mula sa lipunan. Sa bawat panayam, sa bawat kamera na nakatutok sa kanya, ramdam niya ang bigat ng inaasahalang mga tao. Damian, balita namin gusto ka raw gawing scholar ng bilyonaryo. Totoo ba yan? Tanong ng isang reporter sa kanya sa labas ng kanyang bahay. Damian, ano ang plano mo sa kinabukasan? Magiging doktor ka ba? Magiging nurse ka ba? Damian, handa ka na bang maging inspirasyon ng lahat ng kabataan? Hindi niya alam kung paano sasagutin ang mga iyon. Hindi siya sanay magsalita sa maraming tao. Ang tanging iniisip lamang niya ay kung paano matutulungan ang kanyang ina na araw-araw ay humihina ang katawan. Sa isang gabi, habang magkasama sila ng kanyang ina sa hapag, napabuntong hininga si Damian. Inay, pakiramdam ko, hindi ko na alam kung kaya ko pa. Ang daming inaasahan sa akin. Para bang kailangan kong maging perpekto. Hinawakan ng kanyang ina ang kanyang kamay at mahinang ngunit mariing nagsalita. Anak, huwag mong isipin ang sasabihin ng iba. Ang tanging mahalaga ay alam mong ginawa mo ang tama. Hindi ka nagligtas para maging bayani sa mata ng tao. Nagligtas ka dahil mabuti ang puso mo. At iyan ang hindi nila kayang sirain. Napaluha si Damian at niyakap ang kanyang ina. Salamat, inay. Kayo lang po ang latas ko. Ngunit ang pagsubok ay hindi natapos doon. Isang linggo matapos ang insidente, ipinatawag siya ng kanilang manager. Sa loob ng opisina, nakaupo ang dalawang supervisor na hindi niya gaanong kasundo. Damian, panimula ng manager. Marami kang nagawang kabutihan at hindi namin maitatanggi iyon. Ngunit may mga reklamo na lumalabas na sobra ka raw nakikialam sa mga bagay na hindi mo trabaho. Nanlamig si Damian. Sir, hindi ko naman po ginusto. Wala lang po talagang kumikilos noon. At baka mamatay si Ma'am Eleanor kung hindi ako gumawa ng paraan. Sumabat ang isang supervisor na kilalang istrikto. Hindi ka dapat gumawa ng desisyon na lampas sa tungkulin mo. Ang trabaho mo ay maglinis, hindi magligtas ng buhay. Natigilan si Damian. Ngunit bago pa siya makasagot, pumasok ang isang tao na hindi niya inaasahan. Si Charles mismo. Kung may sisibakin kayo, simulan niya sa mga taong walang malasakit. Mariin sabi ni Charles, malamig ang tinig, si Damian ang dahilan.
kung bakit buhay pa ang asawa ko. At kung hindi ninyo kayang protektahan, ako mismo ang kukuha sa kanya. Natahimik ang buong opisina. Walang makapagsalita. Paglabas nila, nilapitan ni Charles si Damian. Iho, alam kong mahirap para sa iyo ang lahat ng ito. Pero tandaan mo, hindi lahat ng tao ay matutuwa sa kabutihan ng kapwa. Mayroong maiinggit, mayroong sisira. Pero ang pinakamahalaga, alam mong ginawa mo ang tama. Tahimik lang si Damian, ngunit sa puso niya, nagsimulang mabuo ang isang bagong tapang. Oo, mahirap ang mga pagsubok, ngunit alam niyang hindi siya nag-iisa. At sa gitna ng lahat ng panunukso at panguhusga, nagpatuloy siyang kumilos ng may kababaang loob. Dala ang aral ng kanyang ina at ang tiwala ng pamilyang minsan ay kanyang nailigtas. Lumipas ang ilang linggo matapos ang insidente sa eroplano, ngunit hindi pa rin humuhupa ang ingay tungkol kay Damian. Sa kabila ng mga chismis, paninira at inggit na kanyang kinaharap, isang bagay ang nanatiling malinaw: ang pasasalamat at pagkilala ng pamilyang bilyonaryo. Si Charles, bagaman abala sa pag-aayos ng kanyang negosyo, ay hindi tumigil sa pag-iisip kung paano mababayaran ang kabutihan ng binata. Isang umaga, habang naglilinis si Damian sa loob ng airport lounge, isang taong nakasuot ng itim na suit ang lumapit sa kanya. "Ikaw ba si Damian?" tanong nito. Nag-angat ng ulo si Damian, halatang nagulat. "Opo sir, bakit po?" "Ako ang personal assistant ni Mr. Charles." Pinapapunta niya sa kanyang opisina. May mahalaga raw siyang sasabihin sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Damian. "Sa opisina ng bilyonaryo? Sigurado po ba kayo? Baka po nagkamali kayo ng tao." Umiling ang lalaki. "Walang pagkakamali. Ikaw ang hinahanap niya." Kinabukasan, nakarating si Damian sa isang napakalaking gusali sa business district ng lungsod, ang headquarters ng conglomerate ni Charles. Sa loob, namangha siya sa makikinis na sahig na marmol, malalaking chandelier at mga taong pawang nakakorporatibong kasuotan. Siya lamang ang naroroon na nakauniporming pang janitor na kupas at medyo maluwag. Habang hinihintay siya ng assistant, ramdam ni Damian ang mga matang nakatingin sa kanya. May ilan sa mga empleyado ang nagtatawanan. May ilan namang tila nagtatanong kung bakit naroroon ang isang simpleng binatilyo. Ngunit agad siyang inalalayan papasok sa isang malawak na opisina kung saan naroroon si Charles at Eleanor. Nakaupo si Eleanor sa isang sofa. Mahina pa rin, ngunit halatang bumubuti na ang lagay. Si Charles naman ay nakatayo, nakaharap sa bintana at nakamasid sa skyline ng lungsod. "Damian," wika ni Charles nang lumingon. Mariin ang boses, ngunit may halong lambing. "Salamat at dumating ka." Bahagyang yumuko si Damian. "Sir ma'am, pasensya na po kung nakakadisturbo ako." Umiling si Eleanor at ngumiti. "Hindi ka istorbo, iho. Isa kang biyaya. Kung hindi dahil sa'yo, baka wala na ako ngayon." Pinaupo nila si Damian sa harap ng mesa ni Charles. Maya-maya inilabas ng bilyonaryo ang ilang dokumento at inilapag sa mesa. "Damian," panimula niya, "matagal kong pinag-isipan kung paano kita mababayaran sa ginawa mo. Pero naisip ko, hindi pera ang sagot. Ang pera, mauubos. Ang kailangan mo ay pagkakataon." Naguluhan si Damian. "Po, ano pong ibig ninyong sabihin?" Initigan siya ni Charles, diretso sa mga mata. "Nais kitang bigyan ng full scholarship. Sagot ko ang lahat ng gastusin mo sa kolehiyo. Matrikula, aklat, tirahan, at allowance. Wala kang iisipin kundi ang mag-aral at tuparin ang pangarap mo." Nanlaki ang mga mata ni Damian, para bang hindi makapaniwala sa kanyang narinig. "Sir, totoo po ba yan? Ako po? Isang janitor lang?" Sumabat si Eleanor, hawak ang kamay ng binata. "Hindi ka lang janitor, Damian. Isa kang bayani. At higit sa lahat, isang anak na may mabuting puso. Kung may karapat-dapat sa tulong na ito, ikaw iyon." Ngunit sa kabila ng alok, naramdaman ni Damian ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi siya agad nakasagot. Tumayo siya at nagsalita ng maingat. "Sir, ma'am, nagpapasalamat po ako ng buong puso. Pero, hindi po ba't masasabing ginagamit ko ang nangyari kung tatanggapin ko ito? Baka isipin ng mga tao na ginawa ko lang iyon para sa kapalit."
Nagkatinginan sina Charles at Eleanor bago muling nagsalita si Charles. Damian, hindi mo kailangan patunayan ang sarili mo sa kanila. Ang ginawa mo ay mula sa puso. Ang alok kong ito ay hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil naniniwala akong may kinabukasan ka. Hindi mo ba gustong maipagpatuloy ang pangarap ng iyong ina para sa'yo? Pagkarinig sa salitang ina, napaluha si Damian. Naalala niya ang mga gabing inaalagaan niya ito, ang mga oras na nagkukulang sila ng pera para sa gamot, at ang mga pangarap na nakasulat lamang sa maliit na papel. Anak, mahina ngunit mariing wika ni Eleanor. Kapag may dumating na pagkakataon sa buhay, huwag mong hayaang lumampas. Hindi lahat ay nabibigyan ng ganyang pagkakataon. Ilang sandali pa, dahan-dahang tumango si Damian. Sige po, sir, tatanggapin ko po ang alok ninyo. Pero nangangako po ako, hinding-hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito. Mag-aaral po ako ng mabuti at gagawin ko ang lahat para matupad ang pangarap ng aking ina. Napangiti si Charles at sa unang pagkakataon, lumambot ang kanyang matigas na mukha. Iyan ang gusto kong marinig. Damian, sumula na yun, hindi ka na basta empleyado sa airline. Isa ka ng scholar ng pamilya namin. Naluha si Eleanor at inakbayan si Damian. Maging matatag ka, hiho. Marami ka pang haharapin na pagsubok, pero huwag mong kakalimutan ang kabutihang nasa puso mo. Iyon ang magdadala sa iyo sa tunay na tagumpay. Pag-uwi ni Damian sa kanilang tahanan, agad niyang ibinalita sa kanyang ina ang alok. Niyakap siya nito ng mahigpit, hindi mapigilang umiyak. Anak, hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa Diyos. Ang simpleng pangarap mo noon, ngayon ay may katuparan na. Damian, ito na ang simula ng bagong yugto ng buhay mo. At sa gabing iyon, habang nakahiga si Damian, hindi na takot o kaba ang laman ng kanyang puso, kundi pag-asa. Pag-asa na balang araw, ang dating binatilyong janitor ay magiging isang taong makatutulong pa sa mas maraming tao. Ang alok ng bilyonaryo ay hindi lang basta scholarship. Ito'y isang pintuan na bubukas sa mas malawak na mundo. Isang mundo kung saan si Damian ay matututo hindi lang ng agham ng medisina, kundi pati ng tunay na kahulugan ng tapang, kabutihan at pagkatao. Habang nagsisimula ng umikot ang bagong yugto sa buhay ni Damian bilang scholar ng pamilya ni Charles, sa kabilang dako naman ay lalong lumalala ang kaguluhan sa loob ng kumpanya ng bilyonaryo. Ang malaking conglomerate na hawak ni Charles ay hindi lamang basta negosyo. Ito'y simbolo ng kanyang pangalan at ng buong pamilya niya. Ngunit sa likod ng matataas na busali at magagarang opisina, nakatago ang matinding alitan. Isang gabi, nakaupo si Charles sa kanyang study room, hawak ang ilang confidential documents. Nakakunot ang kanyang noo habang binabasa ang mga ulat mula sa kanyang legal team. Dumating si Eleanor. Dala ang isang tray ng tsaa. Mahal, hanggang ngayon ba'y inuisip mo pa rin ang mga kalaban mo sa board? Tanong niya, may bakas ng pag-aalala. Hindi ako mapakali, Eleanor, mariing sagot ni Charles. Lalong tumitindi ang galaw ng mga traidor. May mga kasunduan silang pinipirmahan ng palihim at tila isa-isa nilang kinukuha ang mga major investors. Kung magtatagumpay sila, mawawala sa akin ang kontrol sa kumpanya. Hinawakan ni Eleanor ang kamay ng asawa. Charles, tandaan mo, hindi ka nag-iisa. May mga tapat pa ring nasa tabi mo. At kung kinakailangan, handa akong tumulong. Napatingin si Charles kay Eleanor at napabuntong hininga. Ikaw lang ang lakas ko, Eleanor. Kung hindi dahil sa'yo, matagal ko nang iniwan ang lahat ng ito. Samantala, si Damian ay nagsimula na sa kanyang bagong buhay bilang estudyante. Sa kanyang unang araw sa universidad, ramdam niya ang kakaibang tingin ng mga tao. Maraming estudyante ang nakarimig ng kanyang pangalan sa balita. Ang janitor na nagligtas sa asawa ng bilyonaryo. May ilan na humanga at lumapit para makipagkaibigan, ngunit mayroon ding nagbiro at nangutya. Uy, siya yung janitor hero! Sigaw ng isa sa pasilyo. Siguro ginamit lang niya ang pagkakataon para sumikat. Bulong ng iba. Bagamat masakit, pinili ni Damian na ituon ang kanyang atensyon sa pag-aaral. Sa bawat klase, nagsisikap siya na matuto.
Dala ang pangako sa kanyang ina at sa pamilya ng bilyonaryo na nagbigay sa kanya ng pagkakataon. Ngunit hindi nagtagal, napansin ni Charles ang isang kakaibang bagay. Habang mas lalong umuusad ang kabutihan at pagsusumikap ni Damian, mas lalo ring lumalakas ang paninira ng mga kalaban sa negosyo. Sa isang pulong ng Board of Directors, nakaupo si Charles sa harap ng mahaba at mamahaling mesa. Ang mga miyembro ng board ay pawang seryoso, ngunit sa kanilang mga mata, mababakas ang pagtataksil. Tumayo ang isang board member, si Mr. Alonzo, na kilalang ambisyoso at tuso. Charles, panimula niya. Panahon na para umamin ka. Humihina na ang kumpanya sa ilalim ng iyong pamumuno. Lumalayo ang mga investors at pati media ay nagtatanong na, hindi ba't mas mainam kung ipasa mo na ang baton sa mas bata at mas may siglang lider? Mariing tumingin si Charles kay Alonzo. Kagmim subukan akong paalisin sa sarili kong kumpanya. Ang pinaghirapan ko ng maraming taon, hindi ko basta-basta ibibigay sa mga traidor na katulad mo. Nagkaroon ng bulungan sa paligid ng mesa. May ilan na sumang-ayon kay Alonzo at may ilan namang tahimik na lang na pinili ang kaligtasan. Sa loob-loob ni Charles, alam niyang unti-unti nang lumalapit ang panganib. Habang ito'y nangyayari, si Eleanor ay lalong humina ang kalusugan. Dahil sa stress at patong-patong na problema, madalas siyang dapuan ng matinding pagtahilo at pagod. Isang gabi, habang nakaupo sila ni Damian sa veranda ng kanilang mansyon, ibinunyad niya ang kanyang nararamdaman. Mahina niyang tinig, huwag mong pababayaan si Charles. Lahat ng laban niya sa negosyo, dala niya mag-isa. At ako, hindi ko alam kung gaano pa katagal ang lakas ko. Pangako mo sa akin, Kiho, na hindi mo siya iiwan. Napaluha si Damian at mahigpit na tumango. Ma'am, hindi ko po kayo bibiguin. Kahit gaano, kahirap. Gagawin ko ang lahat para tumulong kay Sir Charles. Ang lahat ng ito, utang ko sa inyo. Isang araw, habang nag-aaral si Damian sa library, lumapit sa kanya ang isang estranghero na nakakorporatibong kasuotan. Ikaw ba si Damian? Tanong nito. Opo, sagot ni Damian. Medyo nag-aalangan. Ito ang aking business card, sabay abot ng maliit na papel. Kung interesado ka, may alok ako sa'yo. Hindi mo kailangang manapili sa ilalim ng pangalan ni Charles. May mas magandang kinabukasan ang naghihintay sa'yo kung lilipat ka sa amin. Mas malaking scholarship, mas malaking allowance, at mas maraming oportunidad. Nagulat si Damian. Bakit po ninyo ginagawa ito? Ngumiti ang lalaki, ngunit malamig. Simple lang. Kung mawala ang tiwala ng mga tao kay Charles, mas madali naming makukuha ang kumpanya. At ikaw, Damian, isa ka sa mga pinakamalapit sa kanya ngayon. Pumayag ka lang, at lahat ng pangarap mo'y mas mabilis matutupad. Nabitawan ni Damian ang card at mariing tumingin sa lalaki. Pasensya na po, pero hindi ako traidor. Tinulungan ako ni Sir Charles at ni Ma'am Eleanor noong wala akong wala. Hindi ko sila ipagkakanulo. Kahit ano pa ang alok ninyo. Ngumisi ang estranghero at iniwan siya ng mga salitang, darating ang araw na pagsisisihan mo ang desisyong yan. Mabilis ang tibok ng puso ni Damian habang nakatingin sa card na naiwan sa mesa. Doon niya napatunayan na hindi lamang simpleng negosyo ang pinapasok niya. Isang laban ito ng kapangyarihan, ambisyon at katapatan. At sa kanyang murang edad, alam niyang malalagay siya sa gitna ng unos. Ngunit sa puso niya, isa lang ang malinaw. Hindi niya tatalikuran ang mga taong unang magtiwala at umalalay sa kanya. Sa kabila ng mga kaaway na unting-ting sumisibol, ang kanyang paninindigan ang magiging sandata niya laban sa kasakiman ng mundo. Mabilis ang naging pagbabago sa buhay ni Damian mula nang tanggapin niya ang alok ni Charles. Mula sa pagiging simpleng janitor, ngayon ay scholar na siya at sabay na rin siyang inilapit ng bilyonaryo sa kanilang mundo. Isang araw, ipinatawag siya sa opisina ng kumpanya ni Charles. Hindi bilang empleyado, kundi bilang trainee sa medical team ng kanilang corporate headquarters. Habang naglalakad siya papasok sa gusali, ramdam ni Damian ang kakaibang tingin ng mga tao sa kanya. Ang iba'y may paghanga, ngunit ang karamihan ay nagtataka kung bakit may isang binatilyong kilala bilang dating janitor na nakalalakad sa loob ng gusaling iyon na parang may karapatan. Naka-uniforme siya ng simpleng puting polo at itim na pantalon.
Kitang-kita ang pagiging baguhan sa gitna ng mga nakasuot ng mamahaling suit at gown. Pagdating niya sa lobby, sinalubong siya ng isang babae mula sa HR department. "Ikaw ba si Damian?" Tanong nito na may bahagyang malamig na tono. "Opo, ma'am," sagot niya na nakayuko, dala ang kanyang bag. "Sumunod ka sa akin. Ipapakilala ka na sa medical team. Tandaan mo, Damian, mataas ang pamantayan dito. Hindi sapat ang simpleng kwento ng kabayanihan sa eroplano para manatili ka. Kailangan mong patunayan ang sarili mo." Tumango si Damian, hindi sumagot, ngunit sa kanyang puso ay nanindigan siya na handa siyang harapin ang hamon. Sa opisina ng medical team, ipinakilala siya bilang trainee. May ilan na ngumiti at tinanggap siya. Ngunit may iilang hindi maitago ang pangungutya. "Siya ba yung janitor?" Bulong ng isa. "Paano siya nakapasok dito?" "Dahil lang sa awa ng bilyonaryo." Narinig iyon ni Damian, ngunit nagkunwaring hindi. Pinili niyang manahimik at tumutok sa kanyang trabaho. Sa unang linggo niya, inatasan siyang mag-organize ng mga medical supplies, tumulong sa simpleng clerical work, at sumama sa ilang health check-ups ng empleyado. Bagamat hindi gaanong mabigat, ramdam niya ang higpit na mga mata sa kanya. Pinitimbang kung karapat-dapat ba siyang manatili. Isang araw, may emergency sa kumpanya. Isang empleyado ang biglang nawalan ng malay sa kalagitnaan ng meeting sa ikalawang palapag. Lahat ng tao ay nagpanik at ang ibang staff ay naguunahan kung sino ang dapat kumilos. Hindi sinasadya. Naroon si Damian at siya ang unang lumapit. Ilapat siya ng maayos. "Huwag yung basta-basta igalaw." Sigaw ni Damian habang mabilis na inaayos ang posisyon ng empleyado. Nagulat ang iba, ngunit sinunod siya. Mabilis niyang nagamit ang kaalaman sa basic first aid at tinawag ang medics. Sa loob ng ilang minuto, bumalik ang malay ng empleyado bago pa man dumating ang mga doktor. Nagkaroon ng katahimikan at ang lahat ng mga mata ay napunta kay Damian. Ang ilan na dating nagdududa ay napilitan na ring magbigay ng papuri. "Magaling siya," bulong ng isa. Hindi lang pala tsamba ang ginawa niya sa eroplano. Nabalitaan agad ni Charles ang insidente. Tinawag niya si Damian sa kanyang opisina. "Narinig ko ang ginawa mo kanina. Damian, muling napatunayan mong hindi ka karaniwang binata. Iyan ang dahilan kung bakit inilapit kita dito. Nakikita ko sa iyo ang tapang at malasakit na bihira sa mga tao ngayon." Namula si Damian at nagkibit balikat. "Ginawa ko lang po ang dapat gawin, sir. Ayokong may mamaay na tao sa harap ko na wala akong ginagawa." Napangiti si Charles. "Alam mo, Damian, ganyan din ako noong nagsisimula pa lang. Ang kaibahan lang, sa negosyo ako nakatutok. Ikaw naman, sa buhay ng tao. At naniniwala ako malayo ang mararating mo." Ngunit sa kabila ng pagkilala, hindi pa rin natigil ang mga taong nais siyang ibagsak. May ilang manager na lihim na konektado sa mga traidor na board members at ginamit nila si Damian bilang bagong target. Kung bumagsak ang pangalan ng binatang ito, mababahiran din si Charles, wika ni Mr. Alonzo sa kanyang kasamahan. "Kailangan lang nating ipakita na wala siyang karapatan dito. At kapag nagkamali siya, doon tayo uusad." Kaya't may mga pagkakataon na sinasadya nilang bigyan si Damian ng mga trabahong lampas sa kanyang kakayahan. Pinapagawa siya ng mga report na hindi pa niya alam kung paano sisimulan. Pinapadala siya sa mga meeting kung saan siya ay halos hindi makapagsalita dahil sa dami ng technical na terminong ginagamit. Isang gabi, pag-uwi niya, halos mawalan siya ng loob. "Inay," wika niya habang nakaupo sa kanilang maliit na bahay. "Hindi ko alam kung kakayanin ko pa. Parang lahat ng tao sa paligid ko, hinihintay akong magkamali." Hinawakan ng kanyang ina ang kanyang kamay at tumitig sa kanyang mga mata. "Anak, hindi mo kailangan maging perpekto. Ang mahalaga, hindi ka sumusuko. Tandaan mo, Damian, hindi hadlang ang hirap para patunayan mong may halaga ka." Niyakap ni Damian ang kanyang ina at pinilit na lakasan ang loob. Kinabukasan, dumating si Eleanor sa opisina ni Charles kasama si Damian. Bagamat mahina pa rin, nagpakita siya ng suporta, sabi ngata. "Charles, huwag mo hayaan nasaktan siya ng mga taong naiinggit. Damian ay hindi lang basta scholar. Isa na siyang bahagi ng ating pamilya. At kailangan niya ng gabay mo." Tumango si Charles, tinitigan si Damian na tahimik lamang. "Tama ka, Eleanor. Damian, simula ngayon, hindi ka lang trainee. Isasama na kita sa mga pulong ng kumpanya.
Gusto kong makita mo kung paano gumagana ang mundo ng mayayaman. Hindi para mawala ang kababaang loob mo. Hindi para maunawaan mo ang laban na hinaharap ko. Nanlaki ang mata ni Damian. Hindi makapaniwala. Sir, sigurado po ba kayo? Ako po? Sa mga pulong ng board? Ngumiti si Charles. Oo, dahil balang araw, baka ikaw ang maging pinakamahalagang kakampi ko. Sa puntong iyon, naramdaman ni Damian ang bigat ng responsibilidad, ngunit kasabay nito ang apoy ng determinasyon. Unti-unti, ang binatilyong dating janitor ay hindi lamang basta nakapasok sa mundo ng mayayaman. Siya'y nagsisimula ng maging bahagi ng laban at pagbabago sa loob nito. Lumipas ang ilang buwan mula nang maisama si Damian sa loob ng mundo ng kumpanya. Marami na siyang natutunan tungkol sa pamamalakad, tungkol sa disiplina at higit sa lahat, tungkol sa pakikipaglaban-laban sa kasakiman. Ngunit habang lumalalim ang kanyang pagkakaunawa sa mundo ng negosyo, lalo rin niyang napapansin ang mga bitak na unti-unting sumisira sa imperyo ni Charles. Isang gabi, nagdaos ng board meeting ang kumpanya. Nasa gilid lamang si Damian, pinapayagan lang na makinig at obserbahan. Ang malalakong tao sa mesa ay nagsimulang magsalita ng mga isyung bumabalot sa kumpanya. Pagkalugi ng ilang subsidiary, pagbagsak ng stocks, at ang pagtakas ng ilang investors. Tumayo si Alonzo, ang pinakamatinding kalaban ni Charles. Mga Ginoo, malinaw na lumulubog na tayo. At ang dahilan? Walang iba kundi ang pamumuno ni Mr. Charles mismo. Ilang taon na ang nakalipas mula nang maging matagumpay ang kumpanyang ito. Ngunit ngayon, lahat ay pababa. Hanggang kailan tayo magtitiis? Nagkaroon ng bulungan sa buong silid. Ramdam ni Damian ang tensyon. Nakita niya ang pagkuyom ng kamao ni Charles, ngunit nanatiling matatag ang mukha nito. Kung may pagkakamali man, pananagutan ko yun. Ngunit wag niya sanang maliitin ang sakripisyo ko. Ang kumpanya natin ay hindi basta negosyo lamang, ito'y pinagsirapan ko mula sa wala. Ngunit hindi kumbinsido ang ilan. Isa-isa silang nagbigay ng opinyon na tila pawang nakikipagsabwatan laban kay Charles. Sa sulok, ramdam ni Damian na mas lalong dumidilim ang hinaharap ng kumpanya. Samantala sa kanilang mansyon, patuloy ang paghina ng katawan ni Eleanor. Sa bawat araw tila mas mabilis siyang napapagod at madalas na inuubo ng malalim. Isang gabi, habang kasama si Damian sa veranda, pinilit niyang ngumiti kahit nangihina. Damian, anak, alam kong hindi mo ako kadugo, pero ituring mo akong ina. Gusto kong marinig sa'yo na ipapangako mong hindi mo iiwan si Charles kahit anong mangyari. Napaluha si Damian at yumuko. Ma'am, huwag po kayong mag-alala. Nangako na ako noon at uulitin ko ngayon. Hindi ko po siya iiwan. Kahit mahirap, kahit delikado, ipagtatanggol ko siya. Utang ko po sa inyo ang lahat. Ngumiti si Eleanor, bagamat mahina. Iyan lang ang hinihiling ko. Kapag wala na ako, gusto kong may kasama pa rin si Charles na totoo at hindi traidor. Tumango si Damian at sa kanyang puso, naramdaman niyang lalo siyang itinali ng pangakong iyon. Habang patuloy ang mga laban sa board, lumabas sa media ang iba't ibang intriga. Kumpanya ni Charles, nalulugi na, sigaw ng mga headline. Mga investor, nagsisialisan, dagdag ng balita. At sa bawat ulat, si Charles ay pinalalabas na isang naghihingalong hari sa kanyang trono. Isang gabi, habang nanonood si Damian ng balita sa maliit na TV sa kanilang bahay, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang kaklase sa unibersidad. Damian, naririnig mo ba ang mga balita? Baka madamay ka riyan. Ingat ka, baka gamitin ka lang nila. Napabuntong hininga si Damian. Alam ko, pero hindi ako aalis. Hindi ako traidor, lalo kung tutulungan si Sir Charles. Sa sandaling iyon, muling naalala ni Damian ang estranghero na minsan nang inalok siya ng kapalit. Doon niya lalong naunawaan na mas malaki ang laban kaysa sa kanyang inaakala. Dumating ang araw na halos mawalan na ng kontrol si Charles sa kumpanya. Isang mahalagang pulong ang ginanap kung saan ipapasaraw ang boto ng pamumuno. Nandoon si Damian, nakaupo sa gilid, ramdam ang bigat ng sitwasyon. Mga miyembro ng board, panimula ni Alonzo, oras na upang pumili tayo ng bagong leader. Hindi na epektibo si Charles. At kung hindi tayo kikilos ngayon, tuluyang malulugi ang ating kumpanya. Nagtaas ng kamay ang ilang miyembro, tanda ng pagsang-ayon. Ngunit bago pa matapos ang proseso, tumayo si Damian. Hindi siya pinayagan magsalita,
Ngunit sa sobrang dami ng emosyon, sumabog ang kanyang tinig. Hindi totoo yan. Malakas niyang sigaw. Ako mismo ang nakakita kung maano nagtrabaho si Sir Charles. Oo, may pagka-family. Pero higit siyang tapat kaysa sa inyong lahat na puro sariling interes ang iniisip. Nagulat ang lahat. Ang isang binatilyo na hindi man miyembro ng board ay naglakas loob magsalita sa harap ng mga haligi ng negosyo. Lumapit si Charles kay Damian at mahina siyang hinawakan sa balikat. Damian, huwag ka nang magsalita. Hindi mo kailangang gawin ito. Ngunit umiiling si Damian, ang mga luhay bumabagsak sa kanyang pisngi. Sir, hindi ako papayag na apihin kanila. Ang lahat ng ginagawa nila ay kasakiman. At kung kailangan kong tumayo rito para ipagtanggol ka, gagawin ko. Nagkaroon ng katahimikan sa silid. Ang ilan ay napatingin kay Damian na may halong gulat at respeto, habang ang iba na may lalo pang nagninit-nit. Wala kang karapatang magsalita rito, sigaw ni Alonso. Ngunit hindi na nakapagsalita pa si Damian, sapagkat narinig niya ang marahas na pag-ubo ni Eleanor mula sa sulok ng silid. Nandoon pala siya, dala ang kanyang hininga na malalim at puno ng sakit. Alonso, mahina ngunit maiin, sabi ni Eleanor. Huwag mong maliitin ang asawa ko. Hindi mo kayang tapatan ang sipag at dedikasyon niya. At ikaw, Damian, salamat sa tapang mo. Ang lahat ay natahimik, at sa sandaling iyon, muling naramdaman ni Damian ang bigat ng kanyang responsibilidad. Hindi lang bilang scholar, kundi bilang tagapagtanggol ng pamilyang kumupkop sa kanya. Makalipas ang tensyonadong pagpupulong ng board, hindi na maikakaila na lalong humina ang posisyon ni Charles sa kanyang kumpanya. Ngunit kasabay ng pagbagsak ng kanyang impluensya, isang bagong lakas naman ang unti-unting lumalapit sa kanya. Si Damian, ang binatilyong minsang janitor lamang, na yon ay naging parang haligi ng pag-asa sa gitna ng unos. Pag-uwi nila sa mansyon, pinilit ni Charles na manatiling matatag. Ngunit hindi maikakaila ang bigat na kanyang dinadala. Nasa veranda siya, nakatingin sa malawak na hardin. Hawak ang isang baso ng alak. Tahimik siyang nag-isip. At sa bawat higop, ramdam niya ang pait ng mga pangyayaring nagaganap. Lumapit si Damian, dala ang isang tasa ng tsaa na hiningi ni Eleanor para sa kanya. Sir, maingat niyang wika. Mas mabuti po sigurong huwag na kayong uminom ng alak. Hindi po makakatulong sa inyo. Napalingon si Charles at sa unang pagkakataon, mumiti siya ng bahagya sa binata. Alam mo, Damian, marami ang natatakot magsabi sa akin ng ganyan. Pero ikaw, may lakas ng loob. At alam kong sinasabi mo lang iyon dahil tunay kang nagmamalasakit. Tahimik na naupo si Damian sa tabi niya. Sir, hindi ko po alam ang lahat tungkol sa negosyo. Pero isang bagay ang sigurado ako. Hindi ninyo dapat maramdaman na mag-isa kayo. Nandito po ako at gagawin ko ang lahat para makatulong. Nagtagal silang dalawa sa veranda, tahimik na nakatingin sa kalangitan. At sa katahimikan na iyon, unti-unti nilang naramdaman ang isang uri ng koneksyon. Hindi ng dugo, kundi ng tiwala at respeto. Samantala, si Eleanor ay nasa loob, nakahiga sa sopa. Habang pinagmamasdan niya mula sa bintana ang dalawa, hindi niya napigilang mapangiti. Parang mag-ama sila, bulong niya sa sarili. At kung oras ko na, alam kong hindi mag-iisa si Charles. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal sila, muling nagkaharap ang tatlo. Si Eleanor ang unang nagsalita. Damian, hindi kami nagpapasalamat ng sapat sa'yo. Pero tandaan mo, hindi lang scholarship at suporta ang ibibigay namin. Ang gusto ko, ituring mo kaming pamilya. Nagulat si Damian, halos hindi makapansalita. Ma'am, sir, hindi ko po alam kung karapat-dapat ako. Isang simpleng janitor lang po ako. Mariing sumagot si Charles. Tama si Eleanor. Damian, hindi ang nakaraan mo ang sukatan ng pagkatao mo, kundi ang puso mo. At sa puso mo, nakikita ko ang katapatan at tapang na wala sa marami. Lumipas ang mga linggo at lalong lumapit ang loob nila sa isa't isa. Madalas isama ni Charles si Damian sa kanyang mga pulong. Hindi para magsalita, kundi para matuto. Sa bawat pagpupulong, natututo si Damian kung paano gumagana ang mundo ng mayayaman, ang diskarte, ang politika, at ang likod ng mga ngiti ng mga traidor. Sa kabilang banda, si Eleanor naman ay naglaan ng oras upang turuan si Damian ng tamang asal sa lipunan.
Tinuruan niya itong magsuot ng tamang damit sa mga formal na pagtitipon. Paano humarap sa tao at paano sumagot ng may kumpiyansa. Damian, wika niya, hindi sapat na mabuti ang puso mo. Kailangan ding matuto ka kung paano ipakita ang sarili mo. Dahil sa mundong ito, minsan, ang impresyon ay kasing halaga ng katotohanan. Tumango si Damian at sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang gumagaling, hindi lamang sa kanyang pag-aaral, kundi pati na rin sa pakikisalamuha sa mga tao. Isang gabi, habang sabay na kumakain sina Charles at Damian sa opisina matapos ang isang mahabang araw, napag-usapan nila ang nakaraan. Damian, panimula ni Charles, alam mo ba na noong kasing edad mo ako, wala rin akong anumang yaman? Nagsimula lang ako sa maliit na tindahan. Ang pagkakaiba lang, may mga taong naniniwala sa akin. At iyon ang nagtulak sa akin pataas. Tumingin siya ng diretsyo sa binata. Ngayon, ikaw naman ang nasa harap ko. May tapang ka, may malasakit ka. At bilang kapalit, ako ang maniniwala sa iyo. Napaluha si Damian. Sir, hindi ko po alam kung paano ko pasasalamatan ang tiwala ninyo. Pero nangangako po ako, hindi ko kayo bibiguin. Sa gabing iyon muling pinagtibay ang kanilang samahan. Hindi lamang bilang magtuturo at estudyante, kundi bilang dalawang taong parehong lumalaban para sa mga taong mahal nila. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling mabigat ang banta mula sa loob ng kumpanya. Ang mga traidor sa board ay patuloy na nagbabalak at ang mga intriga sa media ay lalong lumalakas. Si Charles ay patuloy na pinapahina, ngunit dahil sa presensya ni Damian, muling nabubuhayan siya ng loob. At si Damian, sa bawat araw na lumilipas, ay lalo ring nadarama na ang kanyang buhay ay hindi na lamang tungkol sa kanyang sariling pangarap. Isa na siyang haligi ng pamilyang minsan niyang iniligtas. At ngayon, siya naman ang nagiging sandalan sa oras ng kanilang kahinaan. Sa katahimikan ng kanilang tahanan isang gabi, nagdasal si Eleanor habang nakahiga. Pinagmamasdan ang mag-ama sa sala. Panginoon, salamat at dumating si Damian sa buhay namin. Huwag niyo siyang pababayaan. At kung darating man ang oras na hindi ko na kaya, gabayan niyo siya na maging ilaw sa piling ng aking asawa. Sa oras na iyon, malinaw ang larawan ng kanilang pamilya, isang pamilyang hindi nabuo ng dugo, kundi ng malasakit, pagmamahal at tiwala. At sa bawat araw na lumilipas, lalo lamang lumalapit ang kanilang mga puso, nakahanda sa mga darating pang-unos na susubok sa kanilang samahan. Habang lumalalim ang samahan nina Charles, Eleanor at Damian, mas lalong nagiging desperado ang mga traidor sa loob ng kumpanya. Hindi na sila kontento sa pagbubulungan at sabuatan sa board meetings. Ngayon, tahasan na silang gumagawa ng mga hakbang upang wasakin ang pangalan ni Charles at tuluyang maagaw ang kumpanya. Isang hapon, sa isang mamahaling hotel, nagtipon-tipon sina Alonzo at iba pang board members na lihim na kakampi niya. Ang paligid ay puno ng katahimikan, maliban sa mga bulong ng kanilang mapanlinlang na plano. Kailangan na nating bilisan ang kilos, ani Alonzo, habang nakasandal sa upuan, may hawak na baso ng alak. Habang humihina si Charles, lalo nating palalabasin sa media na siya ay incompetent at may bago tayong paraan. Gamitin natin si Damian. Nagkatinginan ang lahat. Si Damian, yung scholar na janitor? Tanong ng isa. Oo, sagot ni Alonzo. Napakaraming tao ang humahanga sa kanya. Kung masisira ang imahe niya, masasaktan din ang kredibilidad ni Charles. At kapag bumagsak ang bayani ng publiko, kasabay siyang babagsak. Tumango ang mga kasamahan. Lahat ay may ngiting puno ng kasakiman. Samantala, sa universidad, abala si Damian sa kanyang pag-aaral. Kasabay ng kanyang pagtutok sa academics, patuloy siyang tinutulungan ni Charles sa exposure sa negosyo. Ngunit unti-unti niya napapansin na may mga estudyanteng lumalapit sa kanya, hindi para maging kaibigan, kundi para mag-imbestiga. Damian, totoo bang ginagamit ka lang ni Charles para sa PR? Tanong ng isang kaklase, may halong panunuya. Hindi, mariing sagot ni Damian. Tinulungan nila ako dahil naniniwala sila sa akin. Ngunit napansin niya na habang tumatagal, mas dumadami ang mga kumakalat na intriga tungkol sa kanya.
May mga nagsasabing tinanggap daw niya ang pera ng kumpanya, kapalit ng pagiging scholar. May iba pang nagsasabing scripted lang ang ginawa niyang pagliligtas kay Eleanor. Habang naririnig niya ang lahat ng ito, hindi na iwasang manghina ang loob ni Damian. Bakit ganon? Ginawa ko lang naman ng tama pero parang ang lahat ay nais akong gilahin pababa. Bulong niya sa sarili. Isang araw, tumanggap si Charles ng balita mula sa kanyang legal team. Sir, wika ng abogado, may kumakalat na mga peking dokumento. Pinapalabas nila na binigyan ninyo ng malaking pera si Damian bilang kapalit ng pagliligtas kay Ma'am Eleanor. Nanlaki ang mata ni Charles. Ano? Hindi ako kailanman nagbigay ng pera sa kanya? Ang ibinigay ko ay scholarship at yun ay malinis. Tumango ang abogado. Ngunit iba ang ipinapakita ng mga dokumento. Kung hindi ito mapipigilan, baka maniwala ang publiko na isa lamang palabas ang lahat. Naupo si Charles, napapikit at napasabunot sa buhok. Sa mga sandaling iyon, dumating si Damian. Sir, narinig ko po. Ako na po ang haharap sa kanila. Hindi ko kayang sirain ang pangalan ninyo dahil sa akin. Ngunit tumayo si Charles at mahigpit na tinapik ang balikat ni Damian. Hindi, Damian. Huwag mong akuin ang lahat. Ito ay laban ko, hindi lang laban mo. Ngunit kailangan nating maging handa dahil hindi lang ito tungkol sa negosyo, kundi sa pagkatao natin. Sa gitna ng kaguluhan, si Eleanor ay lalong nanghina. Habang nakahiga sa kama, tinawag niya si Damian at Charles. Charles, Damian, hindi ko na alam kung gaano pa ako katagal. Pero bago pa man ako mawala, nais kong makita kayong dalawa na nagkakaisa, lumalaban sa tama, at hindi sumusuko sa kasamaan. Napaiyak si Damian at hinawakan ang kamay ni Eleanor. Ma'am, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Habang nandito po ako, gagawin ko ang lahat para kayo'y mapangalagaan. Si Charles naman ay umupo sa tabi ng asawa. Pinisil ang kanyang kamay. Mahal, hindi ka mawawala sa akin. Lalaban tayo ng magkasama. Numiti si Eleanor, bagamat mahina. Charles, tandaan mo, kapag hindi mo na kaya, may kasama ka na, si Damian. Ituring mo siyang anak. Pagkaraan ng ilang araw, sumabog sa media ang peking dokumento. Hero janitor, binayaran? Sigaw na mga headline. Pagliligtas kay Eleanor, isa lang bang palabas? Naging usap-usapan ito sa buong bayan. Sa kanto, sa paaralan, at maging sa loob ng kumpanya. Ang pangalan ni Damian ay binahira ng duda. Ngunit sa halip na tumakas, tumayo si Damian sa harap ng mga mamamahayag. Hindi ko po kailanman inisip na sisikat o yayaman dahil sa nangyari. Ginawa ko lang po ang tama. At kung may maniniwala man sa akin o hindi, ang mahalaga, alam ko sa sarili kong hindi ako traidor. Habang nagsasalita siya, tahimik na nanonood si Charles sa gilid, may halong galit at paghanga. Ito ang dahilan kung bakit kita pinili, Damian. Hindi ka sumusuko. Ngunit alam nilang lahat na hindi pa tapos ang laban. Dahil sa likod ng mga anino, si Alonzo at ang kanyang mga kasabwat ay patuloy na naglalatag ng mas malalalim na bitag. Mga planong hindi lang sisira kay Damian, kundi tuluyang magpapabagsak sa pamilyang minsang naging haligi ng yaman at kapangyarihan. At sa gitna ng unos na ito, lalong titibay ang ugnayan ni Charles at Damian. Isang ugnayan na hindi mabubuwag ng intriga, paninira o panlilinlang, sapagkat ito ay nakaugat sa tiwala, malasakit at pagmamahal na higit pa sa dugo. Matapos ang matinding unos na dumaan, hindi pa rin tuluyang ligtas si Charles at ang kanyang kumpanya. Ngunit sa kabila ng lahat, nagsimulang lumitaw ang pag-asa at nasa gitna ng lahat na nito si Damian. Unang hakbang ay ang muling pagtitipon ni Charles ng mga natitirang tapat na board members. Hindi naging madali ang kumbinsihin ang mga ito, ngunit nang ipakita ni Damian ang kanyang katapatan at walang pag-iimbot na layunin, unti-unti silang naniwala. Ginoo at ginang, wika ni Damian sa isang pulong. Wala po akong interes sa pera o kapangyarihan. Ang tanging nais ko lang ay makita ang kumpanyang ito na manatiling matatag. Hindi lamang para kay Sir Charles at kay Ma'am Eleanor, kundi para sa libu-libong empleyado at pamilya na umaasa rito. Nagkaroon ng katahimikan at isa-isa tumango ang mga board members na matagal nang nag-aalangan. Kasunod nito, inilantad nila ang mga traidor.
Sa tulong ng ilang loyal na abogado, pinakita nila ang mga peking dokumento at kontratang pinirmahan ni Alonso at ng kanyang mga kasamahan. Mabilis na nagbago ang ihip ng hangin. Mula sa pagiging malapit na matalo, biglang nagkaroon ng lakas si Charles. Sa isang huling pulong, hinarap niya ang kanyang mga kalaban. Sa loob ng maraming taon, itinuring ko kayong mga kapatid sa negosyo. Ngunit ngayon, nakita ko ang tunay ninyong mukha. Hindi ko hahayaang sirain ninyo ang kumpanyang pinaghirapan ko. Naging mainit ang pagtatalo, ngunit sa huli, napilitang magbitiw ang mga traidor matapos ilabas ang ebidensya. Samantala, sa labas ng kumpanya, si Damian ay naging simbolo ng bagong pag-asa. Ang media na dati bumabatikos ay nagulat ng kanyang kabayanihan at katapatan. Mula janitor hanggang tagapagtanggol ng kumpanya, ayon sa isang headline. Ngunit sa halip na lumaki ang kanyang ulo, nanatiling mapagkumbaba si Damian. Madalas niyang sabihin sa mga panayam, "Hindi ko po magagawa ang lahat ng ito kung wala ang tiwala ni na Sir Charles at Ma'am Eleanor. Ako po'y simpleng tao lamang na gumagawa ng tama." Unti-unting bumalik ang tiwala ng mga investors. Sa bawat meeting, kasama si Damian na nagsisilbing patunay ng pagbabago at integridad ng kumpanya. Ang dating bagsak na stock value ay unti-unting umangat muli at ang mga empleyado'y muling nakaramdam ng kapanatagan. Isang empleyado ang lumapit kay Damian sa kafeterya. "Salamat, Damian. Kung hindi dahil sa'yo, baka wala na kaming trabaho ngayon. Hindi mo alam kung gaano karaming pamilya ang natulungan mo." Napangiti si Damian at tumango lamang. "Ginawa ko lang po ang kaya ko." Sa gitna ng lahat ng ito, isang gabi, nagkaroon ng simpleng salo-salo sa mansyon ng pamilya. Nandoon si Charles, si Eleanor na bagamat mahina ay nakangiti, at si Damian. Itinaas ni Charles ang kanyang baso. "Sa lahat ng pinagdaanan natin, may isang taong hindi kailanman bumitaw. Damian, kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam kung nasaan na kami ngayon. Maraming salamat, iho. Hindi ka lang scholar, hindi ka lang kaibigan. Isa ka ng bahagi ng aming pamilya." Nagkaroon ng palakpakan mula sa mga bisitang naroon. Si Damian, na minsang janitor lamang, ngayon ay tinitingala na bilang simbolo ng katapatan at pag-asa. At sa gabing iyon, malinaw ang isang bagay. Ang kumpanya ay muling bumangon at sa likod ng tagumpay na iyon ay isang binatilyo na nagpatunay na ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa kayamanan o kapangyarihan, kundi sa kabutihang walang hinihintay na kapalit. Lumipas ang mga taon at naging ganap na estudyante ng nursing si Damian. Hindi naging madali ang kanyang pinagdaanan mula sa mabibigat na klase hanggang sa mga duty sa ospital. Ngunit dala niya sa puso ang pangako kay Eleanor at ang tiwala ni Charles. Isang umaga, bago pumasok sa klase, napatingin siya sa lumang larawan ng kanyang ina na nakalagay sa pulsa ng kanyang kwaderno. "Inay," bilong niya, "malapit ko na pong matupad ang pangarap ninyo. Para sa akin, konting tiis na lang sa loob ng unibersidad." Nakilala si Damian hindi lamang bilang scholar, kundi bilang masipag at tapat na estudyante. Kahit galing siya sa hirap, hindi siya nagpatinag sa mga tukso at panghuhusga ng ilan. May mga kaklase siyang patuloy na nagtatanong kung paano siya nakapasok sa paaralan. Ngunit sa bawat pagkakataon, sagot niya'y pareho. May Diyos na laging nagbubukas ng pinto para sa mga may malasakit at sipag. Dumating ang araw ng kanyang pinakahihintay, ang araw ng kanyang graduation. Puno ng tao ang malaking auditorium at bawat estudyanteng tatawagin ay may dalang saya at tuwa. Nakasuot si Damian ng kanyang toga. Halos hindi makapaniwala na narating na niya ang puntong ito. Habang inaayos niya ang kanyang sombrero, lumapit sa kanya ang isa niyang kaklase. "Damian, saludo ako sa iyo. Hindi ko akalaing makakatapos ka sa lahat ng pagsubok na pinagdaanan mo." Ngumiti siya at mahina lamang ang tugon. "Lahat ng ito para sa pamilya ko." Sa audience, nakaupo si Charles, suot ang kanyang klasikong itim na suit. Katabi niya si Eleanor na bagamat mahina na, pilit pa ring nagsuot ng magarang bestida upang ipakita ang kanyang buong suporta. Habang tinatawag ang pangalan ni Damian, sabay-sabay silang tumayo at pumalakpak.
Graduating with honors, Damian Reyes. Pag-akyat ni Damian sa entablado, hindi niya mapigilan ang pagtulo ng luha. Tinanggap niyang diploma at saglit na tumingin sa audience. Kita niya ang ngiti ni Eleanor at ang mga matang puno ng pagmamalaki ni Charles. Pagbaba niya, sinalubong agad siya ni Eleanor. Damian, anak, ito ang araw na matagal na nating hinintay. Hindi ka na basta janitor, isa ka ng profesional. Ang pangarap ng ina mo, tinupad mo na rin. Napayakap si Damian sa kanya at halos hindi makapagsalita sa sobrang emosyon. Ma'am, hindi ko po ito magagawa kung wala kayo at Sir Charles. Maraming salamat po sa lahat. Pagkatapos ng seremonya, nagkaroon ng munting salusalo sa mansyon ng pamilya. Naroon ang ilang kamag-anak, kaibigan at kaklase ni Damian. Naging masaya ang lahat, puno ng tawanan at mga pagbati. Ngunit higit sa lahat, ramdam ang pagmamalaki ni Charles kay Damian. Sa gitna ng pagtitipon, tumayo si Charles at nagsalita. Mga kaibigan, sa araw na ito, ipinagmamalaki ko ang isang binatang minsang naging janitor sa aming eroplano. Siya ang nagligtas sa buhay ng aking asawa at ngayon, isa na siyang ganap na nurse. Damian, hindi ka lang scholar, hindi ka lang kaibigan, anak na kita. Napalakpakan si Damian at halos lahat ay naluha sa narinig. Nang maapos ang salusalo, lumapit si Damian sa kanyang ina sa bahay. Inay, wika niya habang nakaluhod sa tabi ng kama ng matanda. Natupad ko na ang pangarap ninyo. Nurse na po ako. Naluha ang ina at hinaplos ang kanyang pisngi. Anak, ipinagmamalaki kita. Hindi ako nagkamali. Napalakihin kang may malasakit sa kapwa. Damian, huwag mong kalilimutan. Ang propesyon mo ay hindi lang trabaho. Ito'y isang misyon. Ang misyon na magligtas ng buhay. Tumango si Damian. At sa kanyang puso, napatunayan niyang hindi lamang siya nagbago ng landas ng kanyang sariling buhay, kundi pati ng mga taong nakapaligid sa kanya. Sa kanyang pagpasok sa bagong yugto bilang nurse, si Damian ay naging inspirasyon, hindi lamang sa kanyang bayan, kundi sa buong bansa. Ang kwento ng isang binatilyong janitor na nagligtas ng buhay sa eroplano at kalaunan ay naging nurse ay paulit-ulit na ikinukwento sa mga paaralan at sa media. At sa bawat pagkakataong naririnig niya ang mga salitang papuri, hindi niya nakakalimutang ulitin ang parehong tugon. Ginawa ko lang ang tama at gagawin ko ito hindi lang minsan, kundi habang buhay. Sa bagong pag-asa at bagong misyon, si Damian ay naging huwaran ng lahat. Isang paalala na ang simpleng kabutihan, kapag pinairal, ay kayang magbago ng buong mundo. Lumipas ang mga buwan matapos ang makabuluhang graduation ni Damian at nagsimula na siyang magtrabaho bilang nurse sa isang pribadong ospital na pinondohan ng foundation ni Charles. Sa kabila ng bagong yugto ng kanyang buhay, nananatili pa ring malapit si Damian kina Charles at Eleanor. Ngunit sa paglipas ng mga araw, isang anino ng malungkot na kapalaran ang muling bumabalot sa kanilang pamilya. Ang kalusugan ni Eleanor ay muling bumagsak. Isang hapon, matapos ang kanyang duty, tumakbo agad si Damian sa mansyon nang makatanggap ng tawag mula kay Charles. Pagdating niya, nadatnan niya si Eleanor na nakahiga sa kama. Maputla ang mukha at hirap sa paghinga. Nakaupo si Charles sa tabi nito. Hawak-hawak ang kamay ng asawa at ang kanyang mga matay puno ng luha. Damian, basag ang tinig ni Charles. Ginagawa na ng mga doktor ang lahat, pero sinasabi nilang mahirap na ang laban. Lumapot si Damian, marahang hinawakan ang kamay ni Eleanor. Ma'am, narito po ako. Hindi ko kayo iiwan. Lalaban tayo hanggang sa huli. Ngumiti si Eleanor, mahina ngunit puno ng lambing. Damian anak, huwag mong alalahanin ang aking katawan. Ang mahalaga, nagawa ko na ang tungkulin ko bilang asawa kay Charles at bilang ina sa'yo. Ang hiling ko lang, ipangako mo na hindi mo iiwan si Charles. Sa mga sumunod na linggo, naging mas abala si Damian, hindi lamang bilang nurse, kundi bilang tagapanalaga ni Eleanor. Kahit pagod mula sa trabaho, agad siyang dumidiretso sa mansyon upang personal na tingnan ang kalagayan nito. Isang gabi, habang inaasikaso niya ang mga gamot ni Eleanor, kinausap siya nito ng seryoso. Damian, hindi ko alam kung hanggang kailan pa ako. Pero nais kong iwan sa'yo ang isang hiling. Ituloy mo ang adhikain kung makatulong sa mga mahihirap na pasyente. Sa bawat buhay na maililigtas mo, isipin mo ako ang naroon.
Napaiyak si Damian at mahigpit na tumango. Ma'am, nangangako po ako. Dadalhin ko sa puso ko ang lahat ng itinuro ninyo. Ngunit hindi naging madali ang mga sumunod na araw. Lalong humina si Eleanor at dumating ang panahong kinailangan na siyang dalhin sa ospital. Sa loob ng ICU, naroon si Charles, hindi bumibitaw sa kanyang kamay. Si Damian naman ay halos hindi na umuwi. Nananatili sa tabi ng kama upang tiyakin na maayos ang lahat. Isang gabi, habang nakatingin si Charles sa lumalalang kondisyon ng asawa, lumapit siya kay Damian. Damian, hindi ko alam kung kakayanin ko kapag nawala siya. Siya ang naging dahilan kung bakit ako lumaban sa lahat ng ito. Mariing tumingin si Damian kay Charles. Sir, naiintindihan ko po ang sakit na nararamdaman nyo. Pero huwag kayong susuko. Huwag ninyong kalimutan na kayo ang haligi ng kumpanyang pinaghirapan ninyo at kayo rin ang haligi ng pamilya ninyo. At nandito po ako, hindi ko kayo iiwan. Dumating ang huling gabi ni Eleanor. Mahina ang kanyang tinig, ngunit malinaw ang bawat salitang binitiwan. Charles, mahal ko. Damian, anak ko. Salamat. Salamat sa lahat ng pagmamahal. Huwag kayong mag-alala dahil hindi ako tuluyang mawawala. Mananatili ako sa inyong mga alaala at sa bawat kabutihang gagawin ninyo. Sa mga salitang iyon, tuluyan ng pumikit si Eleanor. Ang monitor ay nagbigay ng mahabang tunog, tanda ng pagtigil ng kanyang puso. Napahagulgol si Charles, mahigpit na niyakap ang katawan ng kanyang asawa. Si Damian naman ay hindi na rin napigilan ang luha. Nakatayo sa gilid ng kama, hawak ang kamay ng babaeng itinuturing na pangalawang ina. Mabilis kumalat ang balita ng pagpanaw ni Eleanor. Ang buong kumpanya, ang mga empleyado at maging ang kanilang komunidad ay nagluksa. Sa libing, libu-libong tao ang dumalo, mula sa pinakamalalapit na kaibigan hanggang sa mga empleyadong minsang tinulungan ni Charles at ni Eleanor. Habang nakatayo si Damian sa tabi ni Charles, ramdam niya ang bigat ng mundo. Ngunit kasabay ng lungkot ay ang apoy ng pangako na ipagpapatuloy niya ang iniwan ni Eleanor. Sa huling gabi ng lamay, habang tahimik na nakaupo si Damian sa tabi ng kabaong, mahina niyang bulong, "Ma'am, hindi ko po kayo bibiguin. Dadalhin ko po ang inyong alaala sa bawat pasyente na aking gagamutin. Sa bawat taong aking tutulungan, kayo po ang magiging gabay ko habang buhay." At sa gabing iyon, bagamat nabalot sila ng kalungkutan, malinaw ang isang bagay, ang pagmamahal ni Eleanor ay hindi natapos sa kanyang kamatayan. Sa halip, ito'y naging lakas at gabay para kay Charles at kay Damian na magpatuloy sa kanilang laban. Dala ang alaala ng isang babaeng nagmahal at nagsakripisyo ng walang kapalit. Matapos ang pagluluksa sa pagkawala ni Eleanor, nagbago ang takbo ng buhay ni na Charles at Damian. Para kay Charles, tila nawala ang kalahati ng kanyang pagkatao. Para kay Damian, nawalang muli siya ng isang ina na umaruga at nagmahal sa kanya. Ngunit sa gitna ng matinding lungkot, malinaw sa kanilang dalawa ang habilin ni Eleanor. Huwag susuko at ipagpatuloy ang laban. Sa unang mga buwan, hirap si Charles bumangon mula sa kama. Maraming araw na hindi siya pumasok sa kumpanya. Nakaupo lamang sa veranda ng kanilang mansyon. Nakatingin sa malawak na hardin kung saan madalas siyang kausap ni Eleanor noon. Doon siya madalas nakatulala, hawak ang lumang larawan ng asawa. Ngunit isang gabi, dumating si Damian, dala ang isang tasa ng tsaa. "Sir," wika niya, "hindi ko po tayo pipilitin, pero alam kong ayaw ni Ma'am Eleanor na makita kayong ganyan. Kailangan ko kayong bumangon. Marami pong umaasa sa inyo, hindi lang ang kumpanya, kundi ang mga tao sa paligid ninyo." Napatingin si Charles kay Damian. Sa kanyang mga mata, nakita niya ang tapang at determinasyon ng binata. At doon niya naalala ang bilin ng kanyang asawa. Ituring mo siyang anak. Unti-unting bumalik si Charles sa kumpanya. At sa bawat hakbang, kasama niya si Damian. Hindi na siya mag-isa sa kanyang laban. Ngayon, mayroon na siyang kasama na handang sumalo ng bigat ng responsibilidad. Sa isang board meeting, ipinakilala ni Charles si Damian bilang kanyang kanang kamay. Maraming nagulat, may ilan pang nagtaas ng kilay, ngunit mariin ang pahayag ng bilyonaryo. Damian ay hindi lamang scholar o kaibigan. Siya ay simbolo ng katapatan,
At sa panahong halos lahat ay tinalikuran ako, siya ang nanatili. Kung may tiwala kayo sa akin, kailangan niyong matutunang magtiwala rin sa kanya. Bagamat nagduda ang ilan, wala silang nagawa kundi tanggapin ang desisyon. Unti-unting natutunan ng board members na igalang si Damian, lalo na't nakikita nila ang sipag at malasakit nito sa kumpanya. Samantala, si Damian ay hindi nakalimot sa kanyang propesyon bilang nurse. Bukod sa pagtulong kay Charles, aktibo rin siyang nagsilbi sa komunidad bilang health advocate. Madalas siyang pumunta sa mga liblib na lugar. Dala ang libreng serbisyong medikal at kaalaman sa tamang kalusugan. Isang araw, habang abala sa pagbibigay ng libreng check-up sa isang baryo, nilapitan siya ng isang matandang babae. "Anak, ikaw ba si Damian? Ikaw ba yung binatilyo noon na janitor lang, pero iniligtas ang asawa ng bilyonyaryo?" Mahiyain siyang ngumiti. "Opo, ako po iyon, pero hindi na po ako janitor ngayon. Nurse na po ako, at tungkulin ko pong tumulong sa inyo." Napaluha ang matanda. "Salamat, iho. Ang mga katulad mo ang pag-asa ng mga tulad naming mahihirap." Hindi nagtagal, nakilala si Damian sa buong bansa bilang huwarang nurse at tagapagtanggol ng mga mahihirap. Ang kanyang kwento, mula sa pagiging janitor hanggang sa pagiging bayani at profesional, ay nagbigay inspirasyon sa libu-libong kabataan. Maraming paaralan at organisasyon ang nag-imbita sa kanya upang magsalita. Sa isa sa kanyang mga talumpati, sinabi niya, "Hindi hadlang ang kahirapan para mangarap. Ang mahalaga, may malasakit ka sa kapwa at may tapang kang ipaglaban ang tama." Hindi po ako humantong dito mag-isa. May mga taong naniwala sa akin. At iyon ang dahilan kung bakit ako narito ngayon. Sa audience, naroon si Charles, nakaupo at nakikinig. Habang pinagmamasdan niya si Damian, para bang nakikita niya ang isang bagong simula, isang bagong henerasyon na magpapatuloy ng laban na sinimula nila ni Eleanor. Ngunit higit pa sa inspirasyon, naging tunay na haligi si Damian sa buhay ni Charles. Hindi na lamang siya scholar o kanang kamay. Itinuring na siya nitong tunay na anak. Sa bawat desisyon ng kumpanya, sa bawat pagsubok, at sa bawat alaala ng yumaong asawa, naroon si Damian bilang katuwang at gabay. Isang gabi, habang magkasamang nakaupo sina Charles at Damian sa veranda ng mansyon, nagsalita si Charles. "Damian, alam kong hindi kita kadugo, pero sa puso ko, isa ka ng tunay na anak. At kung darating ang araw na wala na ako, nais kong ikaw ang magpatuloy sa lahat ng ito." Napaluha si Damian at mahigpit na niyakap ang bilyonaryo. "Sir, Ama, nangangako po ako. Hindi ko kayo bibiguin. Ang lahat ng itinuro ninyo at ni Ma'am Eleanor, dadalhin ko habang buhay." Sa ilalim ng bituin ng gabing iyon, malinaw ang larawan ng isang bagong yugto. Isang yugto kung saan ang dating binatilyong janitor ay naging bayani, profesional, at tunay na bahagi ng isang pamilyang minsang nawalan, ngunit muling nakatagpo ng pag-asa. At mula sa kanilang kwento, natutunan ng lahat na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa salapi o kapangyarihan, kundi sa kabutihan, malasakit at katapatan na iniiwan sa puso ng kapwa.